Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong napansin at natuklasan ni Senador Rapi Tulfo sa kasagsagan po ng hearing dyan po sa impeachment hearing dyan sa Senado. Yes. So, kilala naman po natin si Senador Rapi Tulfo na maliban na matapang ay talagang makatao. Higit sa lahat ay mapagbigay, matulungin. Pero isa sa pinakagusto ko sa kanya, napakagaling po nito mag-analisa. Napakagaling din po mag-obserba. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Habang ito pong si Robin Padilla ay nakikipag-usap po kay Luestro, o nagtatanong dito po kay Representative Luestro, may napansin po itong si Senador si Senador Rapi Tulfo sa oras po ng pagtatanong. Kasi ang alam ko po, base po sa kanya, hanggang 2 minuto lang mahigit pwede magtanong ang bawat panig, no? O yung mga senador sa prosecutor ba, o sa mga congressman ba, o sa mga saksi. Pero may napansin po, talagang humingi po ng panahon o time, humingi ng pahintulot itong si Rapi Tulfo na makapagsalita pagkatapos ni Robin Padilla. Ang nakakatawa dito, sana, sabi ni Robin Padilla, sana daw ay walang wala daw sanang pinapanigan, no? So ang pagkakaalam ko, sila yung gumagawa nun dahil sa umpisa pa lang hindi pa nagaganap ang impeachment laban kay Sara Duterte. Panig na itong mga Duterte, senador ng mga Duterte, kagaya ni Amy Marcos, Bongo at iba pa. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, sabi ni Rapi Tulfo, may nahahalata na daw siya. At yun nga, yung oras. Kapag sila daw ang nagsasalita, pindot daw ng pindot yung timer. Pindot daw ng pindot kahit hindi pa tapos. Pero kapag sila Robin Padilla daw, maging sila Amy at iba pa, mukhang hinahayaan lang na maubos kahit umaabot na ng 10 minuto. So ngayon, Robin Padilla at sa mga senador, sino kaya? O baka binayaran ninyo yung timer, yung taga-tingin ng oras ninyo. Kaya kaya nakakaabot kayo ng 5 hanggang 10 oras bawat isa sa inyo. Samantalang yung iba hanggang 2 minuto lang. Sa oras, importante yung oras kasi dyan nagkakaroon ng panahon na matanong. Ito pong mga testigo. Yung mga testigo. At dyan magkakaroon ng pagkakataon na mapaliwanag din ng mga prosecutor kung bakit kailangan na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Mukhang kailangan nyo na yatang palitan yung timer nyo dyan, mga minamahal ko mga kababayan. Hindi nakaimik ang mga senador. Sabi ni Rapi Tulfo, may ebidensya ako, may video ko dyan. O ngayon, marami na po ngayon ang medyo nagdududa na. At dahil sa pangyayaring yan, kagabi habang nag-uusap po kami ng aking mga subscriber na nakakausap ko sa aking messenger, narinig ko sa kanila mismong mga bunganga na nagdududa na tuloy sila na baka sa umpisa lang magpakitang gilas itong si Escudero, no? Baka pagdating sa kalagitnaan, ayan na, makikita na yung tunay na kulay ni Escudero, na kulay Duterte, no? At sabi pa nung isa, sa totoo lang, Supremo, sa pagkampi ni Escudero sa kanila Tito Soto, duda na ako. Planado yan. Planado ang pagkampi nitong ni Joel Villanueva at nitong ni Escudero sa grupo ni Tito Soto.
Ngayon, hindi natin maaalis yun eh. Yan ang maisip ng ating mga kababayan. Posible din. Posible din. Kaya kinakailangan pagpasalamat tayo at si Senador Rapi Tulfo ay patas. Hindi kumbaga sa ano, hindi nakikinig lang. Tinitignan niya talaga kung talagang ang impeachment trial na yan ay patas. Kaya sa totoo lang, dito pa lang nagkakaroon na ng problema. Napansin agad ng ilang senador na sa oras, mas binibigyan ng allowance ng 8 minuto ang bawat senador, samantalang yung mga senador na talagang gustong malaman ang katotohanan sa mga kasinungalingan ng mga Duterte, 2 minuto lang ang binibigay. Ngayon, doon sa nagta-timer niyan, umalis ka na dyan. Halatang maka-Duterte ka. Hindi kita kilala kung sino ka. Pero pag nakilala kita, babanatan din kita dito sa programa ko. Kung sino ka mang timer dyan na binayaran, malamang nabayaran yan. Kung di ba naman yan Tolonges, kaya nga inassign siya dyan eh. Siguro hindi nagbibilang ng oras to. Siguro nakatunga nga lang. No? Kung hindi mo kayang gampanan yung trabaho mo bilang timer, umalis ka dyan. Manood ka na lang. Kasi hindi mo alam yung ginagawa mo eh. O baka sinadya mo dahil nabayaran ka. Ngayon, ang masasabi ko lang dito po kay Tito Soto, maging kay Weng Gatchalian na siya Senate President ngayon ng Senado, pakiramdaman naman po ninyo kung ano po ang laman ng isip o yung mga plano nito pong ni Escudero at ng iba pa dyan. Baka mamaya magulat na lang kami na may mga plano na pala yung mga kalaban na hindi namin alam. Kaya nananawagan tayo kay Tito Soto, kay Ping Lacson at sa iba pang mga mabubuting senador. Pakiramdaman po ninyo kung anong nangyayari, please lang. Baka magulat na lamang po kami, ayan, diba? Magulat na lang kami, yan na yung mangyayari. Pero sana wag naman. 'Di ba? Wag naman dahil inaasahan talaga ng taong bayan na ma-impeach talaga itong si Sara Duterte dahil napakalaki po ng kanyang kasalanan sa taong bayan na dapat po niyang panagutan. Ganun lang po 'yon, mga minamahal ko mga kababayan. Dapat po magmasid din po tayo kung anong nakikita ninyo. Siguro pwede nating ipadala yung ating mga question, opinion, reaction sa mga senador natin para alam nila kung anong nangyayari, kung anong nakikita natin na hindi nila nakikita. Di ba? So, ganun pa man, salamat po kay Senador Rapi Tulfo sa kanyang pakikipaglaban sa patas na laban. No? Kasi kung hindi siya nagsalita, hindi natin nararamdaman na nalulugi na yung prosecutor pagdating sa oras. 'Di ba? Masyadong 2 minuto, tapos yung kanila 10 minuto. Bias yun. Kaya Robin Padilla, bago ka magsalita na sana hindi maging bias yung mga prosecutor, sana kayo din. Kasi kung sino man ang maaaring gumawa ng mga bagay na yan, mukhang kayo yun. Dahil ugali nyo na yan. Yan ang likas ninyong pagkatao. Yan ang likas ninyong pagkatao, hindi lumalaban ng patas. Gusto ninyo, lumabang kayo ng traiduran. Yan ang meron kayo. Kaya bago ka magsalita, Robin Padilla, ayusin mo muna yung oras. Ayusin nyo muna yung oras dyan. Alam na ni Robin Padilla yung oras niya. Sige pa rin siya ng sige. Diba? So ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, susubaybayan po natin palagi at ating pong titignan yung mga nangyayari pa rin po dyan po sa Senado at natitiyak ko na marami pa tayong matutuklasan, marami pa tayong mga ebidensyang makikita, marami pang mga personas ang magpapatotoo kung gaano ka sinungaling, gaano ka sama, gaano ka magnanakaw. Ito pong si Vice President Sara Duterte na mas salot pa sa lahat ng salot, no, na kinakailangan na talagang paalisin, patalsikin sa kanyang pwesto dahil hindi naman po siya nakakatulong. Sa halip, nagiging pahirap pa nga po siya sa ating bansa. Imbes na makatulong, ayun, walang ibang ginawa, mag-abroad ng mag-abroad, gumastos ng pera ng taong bayan na hindi naman sa kanya.
So muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.